puso, score tayo kahit walang scoreboard dito. Hearts, pero panalo tayo sa isa't isa. May mga kwento na hindi nagsisimula sa love at first sight. Minsan, nagsisimula lang ito sa isang normal na umaga sa paaralan. Maagang nagising ang buong university. May naglalakad na estudyante. May nagmamadaling pumasok sa klase. May nagkikwentuhan sa gilid ng hallway. Sa gitna ng campus, may basketball court. Doon, nagsisimula ang lahat. Unang pumasok si Sander. College varsity player. Matangkad. Tahimik. May suot na earphones. Bit-bit ang gym bag. Hindi siya nagmamadali. Sanay siya rito. Sanay sa tingin ng mga tao. Sanay sa pressure. Para sa kanya, isa lang itong ordinaryong araw. Sa kabila ng gate, papasok si Jace, senior high school. Baguhan sa university. Medyo kinakabahan, pero pilit na kalmado. Hawak niya ang bola, parang proteksyon. May mga taong hindi pa alam na sa araw na to, may magbabago sa buhay nila. Habang naglalakad si Jace, napatingin siya sa court. May nagsushoot. Isang malinis na tira. Pasok. Tumigil siya saglit. Hindi niya namalayang. Nakatingin na rin si Xander. Nagtagpo ang mga mata nila. Sandali lang. Isang segundo lang. Pero sapat na para may maramdaman. Biglang may tumawag kay Xander. "Oy, Captain!" Napalingon siya. Pagbalik ng tingin niya, wala na si Jace. Hindi nila alam na ang simpleng umagang ito ang unang play ng isang larong hindi nila inaasahan. Isang larong hindi lang tungkol sa basketball, kundi tungkol sa puso. Welcome sa ating mundo ng Pinoy Boy Love Stories. Mga kwentong puno ng kilig, kirot, sikreto, at tunay na pagmamahal. Dito, bawat kwento ay may buhay. Bawat karakter ay may puso. Bawat eksena, may emosyong tatamang diretso sa'yo. Kung mahilig ka sa mga BL na may halong drama at unexpected twist, nasa tamang lugar ka. Huwag mong kalimutang mag-like kung nagustuhan mo ang kwento. Mag-comment para malaman ko ang iyong reaksyon at ang iyong suggestion. At syempre, mag-subscribe para sa mga susunod na episode at bagong kwento. Huwag nyo rin kalimutang i-click yung notification bell para hindi nyo ma-miss yung mga bagong stories. Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na to. Sa isang university, nakilala sa malakas na basketball team. May isang court na hindi kailanman tahimik. Dito nagsimula ang lahat. Hindi inaasahan ni Jace na sa unang araw niya bilang senior student, mapapadpad siya sa main gym ng university. Pitpit ang bag, pawis na pawis, at halatang kinakabahan. Hindi dahil sa dami ng tao, kundi dahil sa mga lalaking nasa loob ng court. Mga college varsity player, at sa gitna nila, si Xander. "Uy, sino yun?" "Senior high daw, varsity prospect." Tahimik si Jace, hawak ang bola. Hanggang sa, "Huy!" Muntik na siyang tamaan ng bola kung hindi niya nasalo. Napatingin siya. Si Xander, nakangiti. Pawis ang noo. "Magaling ang reflex ah," sabi nito habang papalapit. "Varsity ka?" Tumango si Jace. Cute ang tahimik. Bulong ni Xander. "Hindi ako cute.
Mabilis na sagot ni Jace. Napatawa si Xander. May angas. Mas lalo kang interesting. Sa pinagsamang practice ng senior high at college, paulit-ulit silang nagkakasabay. Sa banggaan, sa upuan, sa bote ng tubig. Relax ka lang, sabi ni Xander habang inaayos ang tuwalya ni Jace. Hindi kita kakainin. Mas okay kung lalayo ka, sagot ni Jace. Hindi ka ba sanay na may mas matanda sa'yo? Hindi sa edad. Sa alin? Sa'yo. Sandaling natahimik si Xander. Sa isang late night practice, nadula si Jace. Hinila siya ni Xander. Sobrang lapit. Sobrang bilis. At sa isang iglap, nagtagpo ang labi nila. Tahimik ang gym. Naghiwalay agad sila. Anong ginagawa mo? Galit na sabi ni Jace. Aksidente yun. Umayo ka nga sa akin. Umalis si Jace. Naiwan si Xander. Hawak ang labi. Hindi makapaniwala. Minsan, isang maling hakbang lang ang kailangan para magising ang damdaming hindi mo inaasahan. Una kitang nakita sa court na puno ng ingay. Tahimik akong tumingin, puso'y naguguluhan. Ngiti mo'y di sinasadya, pero ramdam ko agad na may nangyayari sa pagitan natin. Hindi ko maipaliwanag. Mula nung gabing yun sa court, nagbago ang lahat. Hindi dahil sa halik, kundi dahil sa katahimikang pagkatapos nito. Kinabukasan, maagang pumasok si Jay sa gym. Mas maaga kaysa dati. Ayaw niyang makasabay si Xander. Ayaw niyang maalala ang pakiramdam ng labi nitong tumampi sa kanya. Pero kahit anong aga niya, nandun na si Xander. Nakaupo sa bench, nakasandal, hawak ang bola. Tahimik, hindi tulad ng dati. Nagkatinginan sila, saglit lang, pero sapat para bumigat ang dibdib ni Jace. Agad siyang lumihis ng tingin, naglakad papunta sa kabilang dulo ng court. Minsan, ang pinakamasarap iwasan ay yung taong hindi mo dapat iniisip. Pero kusa siyang bumabalik sa isip mo. Sa buong practice, hindi pinapansin ni Jay si Xander. Kahit tawagin siya, kahit magbigay siya ng signal, kahit magkatabi sila sa drill. Jace, pasa! Sigaw ni Xander. Pero hindi siya lumingon. Napansin ng coach ang tensyon. Ramos, Andrada, ayusin niyo ang laro niyo. Nagtagpo ulit ang mga mata nila. Sorry coach. Sabay nilang sabi. Tumahimik ulit. Sa locker room, habang nagpapalit ang lahat, tahimik si Jay sa sulok. Ramdam niya ang presensya ni Xander. Papalapit, Jace. Mahinang tawag nito. Hindi siya sumagot. Hindi ko sinasadya yun, dagdag ni Xander. Hindi kita sinadyang halikan dahil trip kita. Napapikit si Jace. Mas masakit palang pakinggan yun. Pero dugtong ni Xander. Hindi rin kita tinulak palayo. Tumayo si Jace, humarap. Tumigil ka, sabi niya. Mas matanda ka. Mas mataas ka. Hindi mo dapat ginawa yon. Hindi ko rin ginusto ang nararamdamang to. Sagot ni Xander. Seryoso. Pero nangyari na. Saglit na katahimikan. Kalimutan na lang natin ang nangyari. Umalis siya. Iniwan si Xander na tahimik.
Hindi lahat ng laban ay may referee. At hindi lahat ng sugat ay nakikita. Ngunit bawat sandali, ikaw lang ang inisip. Sa ilalim ng ring, tayo'y nagtagpo. Sa bawat hakbang, puso'y nagtatapat ng totoo. Kung akala ni Jace matatapos doon, nagkamali siya. Isang hapon, pagkatapos ng klase, nabutan niya si Xander sa bleacher. Mag-isa, pagod, may yelo sa tuhod. Saktan ka? Tanong ni Jace bago niya napigilan ng sarili. Napatingin si Xander, ngumiti ng kaunti. Akala ko ba, iiwas ka? Reflex, sagot ni Jace. Basketball habit. Pwede ka bang maupo? Tanong ni Xander. Nag-alinlangan si Jace. Pero umupo pa rin siya. Magkalapit. Sobrang lapit. Ramdam niya ang init ng braso ni Xander. Hindi kita sinisisi, biglang sabi ni Xander. Sa halik, hindi mo rin dapat maramdaman yon, sagot ni Jace. Mas bata ako. Hindi ka bata, sagot ni Xander. Mas matapang ka pa nga kaysa sa iba. Nagkatinginan sila. Matagal. Tahimik. Awkward. May tension. Biglang tumunog ang phone ni Jace. Napahawak siya sa bag. Pero nadulas ang bote ng tubig. Sabay silang yumuko para pulutin. Nagbanggaan ang noo nila. Natawa si Xander. Napangiti si Jace nang hindi niya sinasadya. Ang tanga natin, no? Sabi ni Jace. Pero masaya, sagot ni Xander. Biglang natahimik ulit. Naging seryoso ang tingin ni Xander. Jace, kung lalayo ka, sabihin mo lang. Tumayo si Jace. Huminga ng malalim. Hindi kita kayang iwasan, sabi niya. Pero hindi rin kita kayang lapitan. Umalis siya. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na siya galit. Nalilito lang. May mga damdaming hindi mo hinahanap. Pero usa kang hinahabol. At minsan, ang pinaka nakakatakot ay ang amining gusto mo na rin pala. Sa court nagkatinginan, puso ko'y nag-jump shot. Ngiti mo'y parang 3-pointer, diretso sa puso ko. Sa basketball, malinaw ang papel ng bawat isa. May captain, may rookie, may mas mataas, may mas mababa. Pero sa damdamin, walang malinaw na linya. Muling nagsama ang senior high at college varsity para sa isang scrimmage game. Buong gym, puno ng ingay, sigawan, palakpakan, tawanan. At sa gitna ng court, magkalaban si Jace at Xander. Focus ka, sigaw ng coach. Pero paano mapofocus ang bawat galaw? Ramdam ni Jace ang tingin ni Xander. Hindi pilit, hindi agresibo. Parang nag-aabang. Sa isang play, na-block ni Jace ang tira ni Xander. Nagulat ang lahat. Oy! Sigawan. Napatingin si Xander habang papalapit kay Jace. Ang galing mo ah, sabi niya. Parang hindi ka na rookie sa court. Tigilan mo ko, pabulong na sugot ni Jace. Bakit? Tanong ni Xander.
mas lumapit pa. Kinakabahan ka ba? Napatras si Jace. Pero nadulas siya. Hinawakan ni Xander ang bewang niya. Saglit lang. Pero sapat para tumigil ang mundo ni Jace. Okay ka? Tanong ni Xander. Tumango si Jace. Pero hindi niya kayang alisin ang tingin. Sa bench, magkatabi sila. Tahimik. Pero ang tuhod ni Xander, dumampi sa tuhod ni Jace. Hindi inalis. Hindi rin iniwasan. Captain ka. Biglang sabi ni Jace, hindi ka dapat ganito. Ganito? Paano? Tanong ni Xander. Lumapit. Ngumiti si Xander. Hindi ko nilalabag ang rules ng court. Sabi niya. Sa labas lang. Napailing si Jace. Pero may munting ngiti sa labi niya. May mga taong kahit anong iwas mo ay kusang bumabalik sa'yo. At may mga titig na mas malakas pa sa kahit anong sigaw ng coach. Takbo ka, dribble ka, lapit mo'y nakakakilig. Ang laro natin ay di lang sa bola, kundi sa damdamin din. Magkahawak man ang kamay, o malayo lang ang tingin. Bawat foul mo, bawat joke mo, puso ko'y tumitigil sa kilig mo. Hindi napansin ni Jace na hindi lang siya ang nakapansin kay Xander. At lalong hindi niya napansin na may ibang nakapansin din sa kanya. Isang bagong transfer ang sumali sa senior high team. Si Noah, madaldal, palangiti, at halatang interesado kay Jace. Uy, ikaw pala si Ramos, sabi ni Noah habang inaabot ang kamay nito. Ang galing mo kanina. Salamat, sagot ni Jace. Napansin siya. Tahimik si Xander sa kabilang dulo ng court. Hindi nakangiti. Sa practice, palaging nasa tabi ni Jace si Noah. Nag-aabot ng tubig. Nagtatanong. Tumatawa. At sa bawat tawa, mas lalong tumitigas ang panga ni Xander. Captain, tawag ng teammate. Okay ka lang? Okay, sagot ni Xander. Pero halatang hindi. Isang drill. Biglang sinagawa ni Xander si Jace. Dalian mo! Nagulat ang lahat. Ano bang ginawa ko? Sagot ni Jace. Iritado. Tahimik ang gym. Nagkatinginan sila. May tensyon. May galit. May hindi masabi. Sa hallway pagkatapos ng practice, hinila ni Xander si Jace sa gilid. Ano bang problema mo? Tanong ni Jace. Wala, sagot ni Xander. Tinuturuan lang kita. Hindi ganon, sagot ni Jace. Parang galit ka eh. Tumahimik si Xander. Huminga ng malalim. Hindi ko gusto, sabi niya. Na may ibang lumalapit sa'yo. Nanlaki ang mata ni Jace. Wala kang karapatan, sagot niya. Hindi naman tayo, di ba? Alam ko, putol ni Xander. Pero hindi ko rin mapigilan. Saglit nakatahimikan. Magkalapit sila. Sobrang lapit. Ramdam ni Jace ang hininga ni Xander. Tumayo ka. Pabulong na sabi ni Jace. Pero hindi siya gumalaw. Hindi rin si Xander. Hanggang may dumaan. Napatras silang pareho. Umalis si Jace ng mabilis. Pero ang puso niya, mas mabilis pa rin ang tibok. Selos, ang damdaming hindi mo maamin. Hanggat hindi ka nahuhuli ng sarili mo. At minsan, ang angas sa court ay takot lang pala sa pagkawala.